Magandang araw na naman sa atin mga lods. Ito, samahan nyo ako re-repair ng speaker. Ilalagay na natin yung damper niya at saka yung voice coil. Ayan. Ito yung voice coil at saka damper. Ito yung una nyong ilagay at patuyuin bago kayo maglagay ng cone sa speaker, para ito ay mas maayos ang pagkakalagay. Tapos lagyan nyo ng spacer para hindi sumayad yung voice coil doon sa gilid ng frame. Yan yung pinakagitna. Ayan, kasi kapag sumayad yan, hindi maganda yung tunog. Magbabibrate siya. Ganito lang mga lods ang paglagay ng damper at saka voice coil sa mismong speaker doon sa magnet. Kapag natuyo na yung damper at saka yung voice coil, isunod na naman natin ilagay yung cone. Ayan, ayusin natin para hindi mabangking. Ayan. Ganito lang ang paglalagay ng cone sa voice coil. Kailangan naka-align yung cone sa voice coil, pati rin dun sa frame ng speaker mismo. Pagkatapos ng may align, yan, lalagyan na natin ng pandikit. Ang pandikit na ito, mga lods, ay nabibili doon sa online, doon sa Shopee. Yan, madaling matuyo ito. Mga segundo lang. Tuyong-tuyo na yung pag-a-applyan natin, kagaya ng speaker. Yan, kung gusto nyong bumili, ayan, i-click nyo lang yung link doon sa taas itong video at doon madidirect na kayo doon sa mismong store at doon makakabili na kayo. Mura lang ito. Ayan, mura lang. Ayan, pagkatapos ng mailagay yung yung pandikit, ayan, bubutasan na natin yung paglagyan natin doon sa wire. Ayan, yung wire ng speaker, wire ng voice coil. Yan, butasan natin yan. Yung saktong-sakto lang doon sa wire ng speaker. Yan. Tapos i-solda natin. Yan, ihinang. Yan mga lods, ganyan lang ang pagre-repair ng speaker kapag may mga speaker kayo na sira, nabutas o kaya hindi na gumagana. Baklasin nyo na siya, tapos ganito ang gagawin ninyo. Ayan, kung sakali naman na hindi nyo kaya at may kilala kayo na gumagawa ng ganito sa malapit doon sa inyo, ay ipagawa nyo na lang sa kanila, sa mga expert. Pero sa akin lang mga lods ay gustong-gusto ko na ako ang gumawa kung ako lang, dahil ma-experience sa mga ma-experience ko. Ganyan lang. Kayo ang gagawa na para ma-experience nyo kung paano ang gumawa. Ayan. Madali lang ito mga lods. Yung mga baguhan, kung sakaling makapunta ito o kaya'y mapadaan yung video na ito sa inyong mga wall, ayan, panoorin nyo kung paano gumawa ng sirang speaker. Paano ibalik yung dati niyang sigla. Sigla. Ayan.
At pagkatapos ng matuyo doon sa voice coil, yan, ganito naman ang gagawin ninyo. Idikit nyo doon sa frame yung gilid ng cone. Yan, para iayos. Yan, para magpantay. Pero ang gagawin niyo, huwag niyo munang tatanggalin yung spacer doon sa voice coil. Ayan, para hindi mag-iba yung align. Yan, kapag tuyo na siya, yun, pwede nyo nang tanggalin yung spacer doon sa voice coil. Ayan, ganito lang mga lods. Sana maraming makapanood dito, yung mga baguhan pa lang at gustong mag-repair ng speaker. Inuulit ko, ganito lang ang gagawin ninyo para matuto kayo. Ayan, ito naman yung ilalagay doon sa tuktok ng voice coil, doon sa gilid niya, para hindi sumayad yung guma ng cone doon sa paglalagyanan ninyo sa speaker box. Ganyan lang mga lodi. Ayan. Sana makatulong sa inyo itong video na ito sa mga aspirant na magdi-DIY pa lang. Ganito ang gawin ninyo mga lodi. Yan. Idikit nyo na ganyan at kumuha kayo ng mga ipit ng damit. Ipitin nyo lang dyan. Gayahin nyo lang itong ginagawa ko. Mga segundo lang, o kaya minutos lang. Mga 5 minutes. Tuyo na siya. Matigas na siya. Kung yung pangdikit na gagamitin ninyo, kagaya yung ginagamit ko, T-7000 ang pangalan ng pandikit na yan. Parang epoxy. May epoxy siya, pero itim ang laman. May link doon sa taas ng video na ito. I-click nyo lang yan at ma-direct na kayo doon sa store kung saan ako nakabili. At doon kayo bibili. Mura lang yan. Ayan, tapos na natin. 3 to 5 minutes na matuyo na yan mga lodi. At isusunod na naman natin na ilagay yung pinakahuling parte ng speaker, yung dust cap. Pero bago natin ilagay yan, ayan, tanggalin muna natin yung mga spacer sa voice coil. Ayan, bago natin ilagay. Ayun. Kasi yung pangdikit natin na yan, mabilis lang na tumigas. Ayan, mabilis lang. Mga minutos lang. Ayan mga loads. Ganyan lang. Yung dust cap pala, pinaka-importante na parts ng speaker yan para hindi pasukin ng alikabok yung loob mismo ng voice coil. Ayan. Hintayin na lang natin na matuyo yung voice coil. Ayan. O yung dust cap bago natin i-testing. Pero sa pag-testing natin mga loads, ibang video na naman. Ayan. Dahil may gagawin na naman tayo na iba maliban dito. Ayan. Sa susunod na video ulit, magkita-kita ulit tayo. At salamat sa inyong walang sawang panunood. Bye-bye!